Hello, hello, Cancer Collective. Ako po si James from James Tarot PH. Ito po ang inyong weekly reading for November 24 hanggang November 30. So mga Cancer, last week na tayo ng November, konting kembot na lang, Pasko na. So let's see kung ano po naghihintay sa inyo this week. So let's begin. Inhale and exhale. At the center of your reading, you have the Seven of Swords. Beautiful. In the area of what you want, you have the King of Pentacles. Lovely. In the area of what you need, you have the Nine of Pentacles. Wow. In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Cups. Yes. In the area of your near future, you have the Knight of Cups. Beautiful. In the area of your challenge for the week, you have the Moon card. In the area of your fortune, you have the Five of Pentacles. Wow, this is beautiful. In the area of your divine messages, you have the Ten of Wands. At ang outcome nyo po for the week, eto yun, mamaya sabay-sabay po natin siyang bubuksan at the end. But first, mga Cancer, salamat po muna sa mga donations po ninyo. Saka po sa mga hindi nag-skip ng ads. Yan lang po yung tangi paraan para po supportahan nyo ko sa tuwing meron tayong free reading for Cancer dito sa ating channel. So from the bottom of my heart, thank you po sa hindi nyo pag-skip ng ads. Salamat po. So, at the background of your reading, the Seven of Pentacles. 7-7 here is telling you have lucky energy this week. Okay? May mga magagaan na paraan, magaan na proseso, something is smooth sailing, talaga namang very lucky energy for you. Seven of Pentacles is telling you kung ano daw yung mga pinagsusumikapan mo, Cancer. This is also a week to double down on your patience, sa pagtsatsaga, sa paghihintay sa mga bagay na gusto mong makuha para sa'yo. Narinig ko, sabi na yung spirit guides, walang instant. Okay? There's no instant para sa buhay nating lahat. So, tayo kailangan talaga nating kumayod, talagang kumilos, magtyaga, maghintay, para doon sa bunga na ating hinihintay. Okay? You are a hard worker. Very, very workaholic pa nga. And you have dedicated yourself para sa bagay na ito. Kitang-kita ko sa isip mo, nandyan na yung bungay. Kitang-kita mo na, na-visualize mo na, nai-imagine mo na, alam mo na kung anong gagawin kapag dumating na to. No? So, nandun na yung anticipation, kumbaga, pagdating sa mga bagay na hinihintay mo. And today, i-continue mo lang daw yung iyong matyagang paghihintay and positive thinking because it will come true. Darating yung matamis na bunga, kaya wag daw sukuan, okay? Napakagandang background energy. At the center, you have the Seven of Swords. Seven of Swords, sabi ng yung spirit guides na this week, makahanap ka daw ng tamang solusyon or makabagong paraan para mas bumilis, mas gumaan, at maging mas organisado yung hinihintay mong bagay. Because you've been waiting for so long for this. Chinaga mo, hinintay mo. Yes, at some point, ramdam ko yung pagkainip or pagkataranta or pagkairita kasi ang tagal-tagal. Pero this time around, talaga naman magkakaroon ka ng kalakasan to find a way, to find isang makabagong diskarte para ito'y maganap na. Kitang-kita ko yung pagkilos mo. Sabi mo kung ang tagal-tagal, wala pa bang updates, ako na pupunta, ako nagagawa. Parang ganyan. Very, very much hands-on ka this week about the things na gusto mong makreate at mabuo na sa buhay mo. Narinig ko for other Cancers, wag nang iwasan pa yung issue. Harapin na daw para totally alam mo yung aasahan mo sa kanya. Parang ganon. Okay? Clarify natin to. The Seven of Swords. But first, Cancer, saan po kayo nanonood ng ating reading for today? Comment down below. Saan parte po kayo ng Pilipinas o buong mundo nag-enjoy ng ating special reading for Cancer? Feel free po to sulat nyo sa baba. Okay po? Seven of Swords. The Eight of Wands. Sabi na yung spirit guides, you need focus. Okay? Focus ka sa paghahanap ng matinong solusyon at huwag nang maghanap daw ng excuses or defensive ka masyado tungkol sa isang bagay. Halimbawa,
kailangan asikasuhin na itong bagay na ito, marami kang sinisisi kung bakit hindi pa siya nagagawa or wala pa nangyayari. You need to be accountable and harapin na siya, alamin kung bakit hindi siya umaandar, wag na manisip pa, no? And you need to really tell yourself anong pwede kong gawin so that it will come to an end at magkaroon na ng bunga. Some of you, you need to focus. Marami kang distractions or temptations ako nakita dito na nagpapalingat sa iyong atensyon para asikasuhin ng isang bagay. So you need your utmost and unwavering focus sa isang bagay. Okay? Because some things are gonna happen. May darating sa iyong mabilisan this week. Maaring some of you may travel, going, parang short travel lang naman, going to a different place para may asikasuhin. So, kitang-kita ko rito na kikilos ka mag-isa para magkaroon na to ng kaganapan, kumbaga. Para ikaw ang maglalakad, ikaw ang babiyahe, ikaw ang gagawa ng the moves, kumbaga, para ito ay maganap na. So, good for you. In the area of what you want, you have the King of Pentacles. Yes, you want a stable financial blessing. A stable financial aspect. Meron sa inyo, nagbabalak magkaroon ng sariling negosyo or magkaroon ng matatag na permanenteng trabaho, ayaw mo na ng hindi sigurado or paiba-iba, no? Gusto mo talaga yung pangmatagalan na, gusto mo na magstay dyan kasi sabi mo, sana mag-grow ito, sana umunlad, sana magbunga para sa akin kasi alam ko ito yung potensyal na magdulot sa akin ng mas malaki pang pera, mas malaking ipon, mas malaking providing power para sa pamilya ko at saka sa mga responsibilidad ko. Here, kitang-kita ko yung expertise mo. Marami ka ng pinagdaanan, marami ka ng dinanas, and somehow you are really full of wisdom pagdating sa mga bagay na gagawin mo this time. Ayaw mo na ng ayaw mo nang hindi sure kaya medyo sigurista ka this time. And ramdam ko yung kailangan practical, kailangan maayos. Ayaw kong lumaban ng patalo, ayaw kong maglabas ng pera or mag-exert ng effort na hindi ako sure kung okay ba to sa akin or hindi. Very, very maingat ka this time, ramdam ko. And you've been waiting patiently for that blessing na matagal mong hinihintay. Maaring naghihintay ka for a certain money, makapag-loan, maaprobahan yung papers, or makalipat na, no? Marami kang hinihintay na magbunga. Kasi alam mong daan yan pagdating sa yung stability this time. So, congrats po. King of Pentacles, clarify natin. Siya nga pala Cancer, since ito ay last week ng November, mag-wish ka na, okay? Make a wish, isulat mo sa baba, I wish na blank this time mangyari na sa akin. Since nasa dulo tayo ng buwan, magandang mag-wish ka na this time, okay? King of Pentacles, the Magician card. Yes, ginagawa mo ang lahat ng paraan para maging posible ang iyong naiisip na pundasyon pagdating sa iyong kaperahan. Some of you, kahit na natatakot, kahit na feeling ay hindi mo kakayanin or marami kang duda, alinlangan, pero ramdam ko yung pagkilos mo. Hindi ka napapagod na mag-try. Napaka-madiskarte mong tao. Yun ang nakita ko dito. Na kung may aberya man dyan, gagawa ka ulit ng kilos para magkaroon ng panibagong pagkakataon sa buhay. Hindi ka nahihinto porke nadapa ka. Kitang-kita ko dito yung kalakasan mo ng loob na isa buhay or isa katuparan yung pangarap mo na solido at permanenteng pagkakakitaan for you and your family. So, I'm very, very proud and saludo ako sa'yo kasi napaka-powerful mo this time. So, congrats po. In the area of what you need, you have the 9 of Pentacles. Sabi na yung spirit guides, you need to enjoy your life even more, Cancer. Alam daw niya na ikaw ay masipag, very, very a good provider. Malakas yung iyong sense of responsibility pagdating sa ibang tao. Pero ngayon sabi na yung spirit guides, panahon na para isipin mo naman din yung para sa sarili mo. Okay? You've been giving a lot for other people, for your family, for your kids, para sa kinabukasan nila. Ang tanong, nasaan ka doon? Sa mga pine-prepare mo na yon, nasaan ka sa mga
pinagpapaguran mo. So, kailangan daw isipin mo yung para sa'yo. Dapat may sarili ka ng pera, ipon, nagpe-prepare ka na for your next 5 years, bumibili ka rin ng mga bagay na para sa'yo. So, sabi na yung spirit guides, wag mo daw pagdamutan ang sarili mo, especially pagdating sa mga kaligayahan mo. No, kahit bumili ka lang ng maliit na ice cream, kung talaga nagtitipid ka, ano naman yan, reward mo yan sa sarili mo. Sabi dito, i-enjoy mo daw yung mga pinaghihirapan mo kasi ikaw ang nagpagod dyan. So, lagi mong bigyan ng pagkakataon ng sarili mo na ah, pasayahin ka, no, ng mga pinagpaguran mo. Okay? The Nine of Pentacles, the Death card. Yes, you need to change your mindset pagdating sa mga paghawak mo ng iyong future at pagdating sa mga gusto mong ibigay for yourself. Sabi ko nga sa inyo, meron kang pattern before na pag sumasweldo ka, binibigay mo lahat sa family, wala kang tinitira for yourself. Parang kailangan daw magbago yun this time. You need to give yourself more. Parang ganyan. So halimbawa, 10 years ka na dyan nagkatrabaho sa lugar na yan, naisip mo, ay, wala akong ipon for myself. Paano na ako for the next 10 years? Pag yung mga inaalagaan ko, sinusuportahan ko, may kanya-kanya ng buhay, paano ako? So, dapat daw unti-unti mo nang binibuild yung para sa'yo. So that when the time comes, okay ka. Mag-relax ka na lang at i-enjoy mo lahat ng pinaghirapan mo. So, lagi mo daw isama ang sarili mo sa equation ng biyaya sa'yo, no? Pag sumusweldo ka, magtabi ka for yourself o kaya magpundar ka na sa mga bagay na gusto mong magkaroon ka, no? Things need to change. Change to na pagiging selfless mo. Kailangan talaga, this time around, tingnan mo din daw yung kaligayahan mo. Okay? Napaka-importante niyan. In the area of what's affecting your current energy, you have the Six of Cups. Yes, marami kang mga bagay in the past na pinagdaanan. Some of you naloko na-betray, nagkaroon ka ng tinraidor ka ng isang taong special para sa'yo. Naramdaman ko yung rejections or disappointment about something. Halimbawa, merong mga planong hindi gumana, may mga issue na tumagal at hindi na naayos, pero ngayon gumagawa ka ng paraan para yung mga nangyari before ay hindi na mangyari ngayon. Kaya napaka-metikuloso mo, napaka-maingat mo, napaka-practical mo, no? At ginagawa mo ang lahat, mangyari lang yan. Kasi nga, gusto mo this time around magkaroon ng ibang storya. Magkaroon ng ibang outcome. Kaya very, very focused ka dapat daw this time. And alalahanin mo lahat ng pinagdaanan mo in the past so that it will not happen. Okay? Some of you narinig ko na nagkaroon ka ng malaking trust issues against other people. Na para bagang ayaw mo na magtiwala, ayaw mo nang umasa sa iba kasi nga dati parang pinabayaan ka, inabandon na ka, or niloko ka. Kaya ngayon napakalaking bubog or napakalaking lesson yun ang nangyari dati. Kaya now you're working on your own, standing up for yourself, doing things para sa ikakabuti mo. So things will end, no? May mga bagay na dapat putulin, dapat tigilan, dapat ayusin. Lalo't higit kung nanggaling pa yan sa past na dapat na talagang bisitahin and then i-reevaluate kung dapat pa bang dalhin sa buhay mo this week or sa present time mo. Parang ganyan. The Six of Cups. The Six of Swords. Wow, six here in angel number. It's all about reflection. Yes, magbalik tanaw ka daw talaga sa past, Cancer, para makita mo kung ano yung mga ginagawa mong mali, kung ano yung mga dapat mo pang ipagpatuloy na marirealize mo, ay, along the way pala, tama pala to. And then, kung ano yung mga bagay na panggulo lang sa'yo, na dapat mo nang itapon, itsupi, para magkaroon ka ng solidong buhay moving forward, no? Yun ang 6-6. Mag-reflect, magbalik tanaw ka sa past para alam mo kung ano yung mga bagay na dapat itama this time. Okay? And also, para ma-appreciate mo din kung ano yung mga bagay na meron ka na wala before. So, Six of Swords, confirming our Six of Cups, talaga namang ready ka na mag-move on from the past. Okay? Narinig ko may darating sa yung balita or good news or impormasyon, a gift from the universe na magpapaandar sa'yo moving forward. For example, darating na sa'yo yung good news na nakapasa ka na, so moving forward ka na sa next level ng
application mo, halimbawa. Or meron ng magandang development pagdating sa documents or visa, talagang aandar na magpo-push forward na yung nilalakad mo. Parang ganon. So congrats po para sa inyo. I-claim mo na to so that it will come para sa'yo. Yung pag-andar and also advancement ng yung inaasikaso. In your near future, you have the Knight of Cups. Knight of Cups, kitang-kita ko rito, darating na yung magandang offer para sa'yo. This offer, narinig ko, will be life-changing because I'm hearing handang-handa ka nang yakapin siya. Maaring offer of love, offer of opportunity, offer of a new sideline, any new blessing na darating, narinig ko na karapat-dapat mo siyang makuha. With the Seven of Pentacles in your background, ito'y bunga ng mga pinaghirapan mo. Mga nilakad mo, inasikaso mo, lahat ng mga iniyak mo at saka pinagsumikapan mo na mahabang pila, mahabang pagpupuyat, no? Lahat ito ay magkakaroon ng magandang bunga for you and you will be offered this opportunity. So congrats po. I-like mo na to, Cancer, tong offer na to. I'm hearing na ikaw ang deserving ng bagay na yan. Ikaw ang talagang, I don't know why, I'm hearing you are the chosen one for this one. So congrats po. The Knight of Cups. The Page of Wands. Yes, talagang may bagong darating. So, i-claim mo na to sa comment section sa baba. Like mo na. I-claim mo tong new opportunity, new blessing na darating sa'yo that will make you so excited. Talagang sobrang tumatalong ka sa tuwa kasi parang, yes, this time dumating din. Yes, this time eto na yun. So, face this new opportunity with excitement, with enthusiasm. Laksan mo ang loob mo. Huwag mong katakutan. At saka maging go-getter ka lang, maging adventurous ka because eto na yung bagong era ng buhay mo, no? Next level ka na talaga kumbaga. So congrats po. In your challenge, you have Dark Reflection. When you look into the abyss looks back. Truth-seeking liberation. Palayain mo daw ang sarili mo sa mga bagay na kinakatakutan mo. Yung mga bagay na ayaw mong hawakan, ayaw mong kantiin, ayaw mong pag-usapan. Kaya kitang-kita ko talaga rito, umiiwas ka eh. Umiiwas ka sa mga bagay na dapat harapin na. So, face the truth so that yung truth na yun ay hindi na magamit against you. You have emotional release. Letting go creates space for new beginnings. Catharsis, purification. Yes, pakawalan mo yung mga bagay na hindi na para sa'yo and then embrace the new opportunity. Embrace the rebirth na meron ka. May mga bagay na hindi gumagana. Alam mo kung ano yan. Learn to let go so that yung mga bagong bagay ay makapasok na sa buhay mo. In your challenge, you have the Moon card. The Moon card this time around, marami kang uncertainties, marami kang questions at mga bagay na hindi naiintindihan. Nagdudulot yan sa'yo ng paiba-ibang mood, paiba-ibang emosyon, paiba-ibang nararamdaman. Minsan gusto mong gawin, minsan gusto mo nang sumuko, minsan gusto mong ilaban, karaniwan gusto mo nang bumitaw. So paiba-iba. Ang payo sa'yo na yung Spirit Guides, Cancer, lagi mo daw tandaan, ang problema mo temporary lang yan. No? Huwag kang bibigay sa iyong problema. Kailangan talaga palaban ka. Eyes on the prize, eyes on your hard work and hard-earned blessing. Kapag mahirap at medyo uncertain at hindi mo alam ang gagawin, manalig ka lang. Things will shift. Things will pivot para sa iyo. So kung dumadaan ka ngayon sa dilim, sa hirap, sa pagod, sa kayod, lagi mong isipin, aangat din ang araw para sa akin. May chance pa ako to turn things around. Sabi nga nila kapag ano yun, kasabihan, kapag maiksi ang kumot, matutong mamaluktot. So parang ganyan. Be flexible, be malleable, and trust yourself. Trust your instinct. Pag alam mo talagang kailangan ko itong pagtiisan, kailangan ko itong hintayin, kailangan ko itong pagtiyagaan, kapitan mo yun. Because alam mo na maganda itong hinihintay mo. Okay? The Moon card. The Ten of Cups, yes. Ten of Cups is all about happiness. Lagi mo daw isipin kung ano yung rason kung bakit ka nagsumikap ng ganito katagal at ganito kasigasig, no? Meron ka mga questions eh. So para daw mawala yung duda mo at para lalong tumapang ka at magkaroon ka ng pag-asa, lagi mong isipin kung para kanino mo ginagawa ang lahat ng ito.
para sa pamilya, para makapag-college si anak, para makabili ng bahay, mabayaran ng utang, for my retirement. Marami kang dahilan na magagandang pinag-uugatan ng laban mong ito. So, kapag na-realize mo daw yung importance sa'yo at yung kahalagahan nung nilalakad mong ito, tatapang ka, dedire-diretso ka. Okay? That is your fuel, kumbaga. Yan yung gasolinang magbibigay sa'yo ng enough energy to fight more and to work hard para sa mga bagay na gusto mong buuin for your future. In your fortune, you have overcoming obstacles, you can overcome anything. Kayang-kaya mo daw lagpasan kahit ano. Okay? Kaya don't give up, don't rush any decision. Kumapit ka lang, patibayan mo ang pananampalataya mo kay God so that you'll be stronger and faithful sa iyong ginagawa. You have taking shelter, the answers are within. Nasa sarili mo lang daw, Cancer, ang mga kasagutan. Kung ikaw ay nalilito, kung ikaw ay naguguluhan sa maraming mga kakaibang bagay or nakakalitong factor sa buhay mo, nasa puso mo ang sagot kung anong dapat gawin. Always listen to your intuition, listen to your heart. In your fortune, napakaganda nito, Cancer, you have the Five of Pentacles. Kung nanggaling ka daw sa isang struggle or mahirap na estado ng buhay mo, itong mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, huwag ka mag-alala, gagaan na daw yan. I'm seeing here, makakalagpas ka na sa struggles mo. Help is coming. Assistance is coming. May tutulong sa'yo, may gagabay sa'yo. Merong sasaklolo sa'yo sa mga oras na kailangan mo. So, kapag may dumating na tulong, wag mo agad i-reject. Baka yan talaga yung padala sa'yo ni God na assistance at gabay para makaalpas ka na sa era na ito. Okay? So, wag mo na talagang pagtuunan pa ng pansin yung mga weaknesses mo, ha? Use your strength bilang advantage mo. Kung saan ka magaling, yun ang gamitin mo para makalaban ka sa buhay. Yung mga weaknesses mo, naku, wag mo nang pansinin yan. Okay? Learn to fight until you succeed. Kaya pag gumagapang, kumayod pa, don't stop. Huwag kang mag-enjoy sa kumunoy. Laging babangon tayo. Okay? The Five of Pentacles, the Page of Pentacles. Yes, Page of Pentacles, you are learning something new. Nakita ko rito na meron kang yayakapin na bagong pagkakataon, bagong bagay, na talaga namang makikita mo yung potential niya. Sabi mo, sige, pag-aaralan ko to, pag-sumikapan ko, tatrabahuhin ko, baka ito na yung chance ko para umalagwa at makaalis sa struggle element mo na ito. Sabi na yung spirit guides, makakahanap ka daw ng matino, mas magandang paraan para mas maganda ang takbo ng buhay mo. Narinig ko, huwag mo daw pahirapan ang sarili mo, Cancer. There are better, lighter ways to solve the problem. And may darating sa iyong pagkakataon. Aralin mo lang, ha. Huwag mong katamaran, Cancer. Buhisiin mo daw, tignan mo mabuti. Be a good student this time para itong bagong paparating maging armas mo para makawala ka na sa struggle na to. So congrats po. A new opportunity is coming and you are now out sa yung struggles. So congrats po. I-claim mo na to sa baba, i-like mo na din so that it will come true para sa'yo. Like, claim. In your divine messages, you have prosperity lies ahead. Yes, kasaganahan ang darating po sa inyo sooner. Especially sa pagtupad ng mga hinihintay mong bunga. So congrats po. A new romantic cycle begins. Meron daw po sa inyo ay magsisimula ng bagong pag-ibig. So congrats po. For others naman dyan, nakita ko yung pag-renew ng emotional and relationship bond with your special person. So congrats po. In your divine messages, you have the Ten of Wands. Sabi sa iyo na yung spirit guides, hindi lahat ng obligasyon ay dapat mong pinapasan. Meron kang mga pasan-pasan ng mga mabibigat na responsibilidad na dapat mo nang ipasa sa iba. No? Sobra-sobra na daw yung pinapasan mo. Learn to tell people kung ano yung mga dapat nilang kunin para hindi ka nahihirapan ng ganyan. Sabi rin na yung spirit guides, pagtuunan mo ng pansin yung mga mahalaga. Yung talagang worthy of your effort na pagtiyagaan, pagsumikapan, pagtrabahuhan. Because nakita ko rito, marami kang bit na ma-realize mo this week na parang hindi ko na pala dapat pang isipin yon. Hindi ko na pala dapat pasanin pa ito kasi sobra na or hindi na to para sa akin pa, para isipin ko pa, no?
Halimbawa, problema ni pinsan, problema ni kapatid, problema ng best friend ko. Sometimes, let them carry their own burden so that you can focus na lang sa mga bagay na para sa'yo, yung mga hinihintay mo. The 10 of wands, the 7 of wands. Yes, panahon na talaga to put your boundaries against these people na nagudulot daw sa'yo ng pabigat or pasanin. Okay? Lagi mo daw, tinan mo siya, nakakulong siya dun sa kanyang sweet, sweet bubble. Well, hindi naman siya nakakulong. Sinadya mong protektahan ng sarili mo para hindi magulo yung iyong peace of mind. Kita mo ba? Diba nakakulong siya sa parang bilog, pero siya ay tahimik doon, peace of mind, kalmado. So parang ikaw, dapat daw iniisip mo this time yung prosperity and harmony sa buhay mo. Yung mga tao sa paligid, dapat daw matutunan mo yan na harangan na at huwag nang hayaan pang makagulo sa'yo o maging pasakit para sa'yo. Learn to keep your patience, peace, at saka katahimikan ng buhay. Okay? Napaka-importante niyan. Ang outcome mo yan, but first bigyan mo na kita ng fortune cards. Fair woman, babae daw po na mistisa, maputi or puti ang buhok. May concern daw po sa kanya, kausapin ninyo. Younger woman din, babae naman daw po na mas nakakabata sa'yo. Maaring kapatid, anak, pamangkin, katrabaho, na medyo younger sa'yo, may concern din daw sa kanya. Another message, older man. Kaano-ano mo tong mga to? Older man, lalaki naman daw na may edad sa'yo, matanda. May concern din daw sa kanya. A fair woman, younger woman, and an older man, maybe family members ito. Kailangan mong kausapin because may mga dapat kayong pag-usapan at plansyahin. Okay? Another message of lightning, control your anger or you will be sorry. Napakagandang paalala nito. Sa pag-uusap mo with these people, sa buhay mo or sa trabaho, kailangan daw keep it cool. Kontrolin mo yung emosyon mo, galit mo, para ma-plansya to ng maayos at hindi na manganak pa ng problema. Okay? Lahat naman daw nadadaan mo, Cancer, sa magandang usapan. Ang outcome mo for November 24 to 30, the Hanged Man. The Hanged Man is all about clarity. It's all about finding the right solution para wala ng delay. Okay? Nanggaling ka here with the 7 of Swords. 7 of Swords, gumagawa ka ng strategy mo, gumagawa ka ng sarili mong diskarte. Pero here, in your outcome, sabi dito, teka, maupo muna tayo, mag-isip muna tayo, ano ba talaga dapat yung applicable na diskarte na papabor sa akin, na good ang outcome. Narinig ko dito, yes, you are working on your own. Wala ka kasing trust, meron ka kasing trust issues with other people, kaya parang nahihirapan ka magtiwala at ayaw mo iasa sa iba yung trabaho or yung opportunity o yung kinakaharap mo. Here, wag ka lang daw basta-basta magdumepende sa naiisip mo, sa alam mo. Kailangan daw talaga maupo ka muna, magtanong-tanong ka, timbangin mo yung options mo, timbangin mo yung mga pagkakataon or other plans na maaring hindi mo nakikita before. Kaya ngayon mas lalawak ang isip mo na parang, ay, buti sinabi mo yan sa akin, nanay. Ay, buti sinabi mo sa akin yan, kapatid, kasi now I understand. Hindi ko yan na-gets kanina. So, kapag marami ka nakausap, mas lalawak yung pangunawa mo sa problema mo, sa sitwasyon mo, at magkakaroon ka ng mas solid at mas matibay na action and decision and plan moving forward. So ngayon, Cancer, when you're working on something, kailangan talaga wag mo na magpadalos-dalos, pag-isipang mabuti at hanapin mo yung tamang option para itong bagay na ginagawa mo ay walang delay. Okay? Hanged Man, the Hanged Man. Yes, kinonfirm niya sarili niya. Sabi rito, kung may problema ka at may hinihintay ka at naiinip ka, lumingon ka sa ibang perspektibo, baka yun ang solusyon. Okay? Isa pa, the Queen of Pentacles. Yes, it's all about your resources, your diskarte. Makakahanap ka daw ng ibang paraan, makakahanap ka daw ng ibang ruta para masolusyonan yung problema mo ngayon. Huwag ka daw basta-basta mag-give up o bibitaw porke nahihirapan ka or porke feeling mo there's no way out. May paraan, huwag mo sukuan, makakahanap ka ng tamang-tamang plano at diskarte para dyan. Okay? So, don't give up, don't lose hope. Everything will be fine.
So Cancer, ito po ang inyong November 24 to 30. Sana po naka-resonate kayo. Comment down below. Thank you again for watching hanggang dulo. Cancer, I love you. This has been James of James Tarot PH. God bless everybody.